kumpirmado, hindi pipirma ng extension si Mitchell sa Cubs. Klay Thompson, may pangako sa sarili. At Rudy Gay mga kaibigan, pinahanga ang Warriors. Sure ball na sa roster next season? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Nakuha ng Cleveland Cavaliers itong si Donovan Mitchell sa isang blockbuster trade noong 2022 to 23 season. Bagamat ang kupunan ay nakapagtapos man sa ika-4 sa Eastern Conference sa regular season, sila ay nahulog naman at nabigo sa playoff sa unang round laban sa New York Knicks. Isa sa mga malalaking katanungan na bumabalot ngayon sa Cleveland Cavaliers ay ang potensyal sa pangmatagalang pangako nitong ni Donovan Mitchell sa kupunan. Kamakailan ay nangyaring sinabi nitong ni Mitchell sa front office na hindi siya pipirma ng extension ngayong season na ito. Ngunit binanggit naman niya mga kaibigan na magkakaroon siya ng pagkakataon na gawin ang bagay na ito sa susunod na summer. Mayroon pa akong pagkakataon na makapirma ng extension sa susunod na summer, sabi ni Mitchell ayon kay Chris Fedor ng Cleveland.com. Ang pangunahing focus ko ay ito, sinusubukan ko laging umaapak sa sahig at gawin ang mga bagay para gawing pinakamahusay ang kupunan sa abot sa aking makakaya at makapagdala ng championship sa syudad. Nakadagdag kami ng bagong manlalaro, malinaw na nagkaroon kami ng mahusay na season na maaaring pwedeng sukatin ng lahat bilang isang magtatagumpay na kupunan hanggang sa ito ay naglaho. Kaya para sa amin, andoon ang focus ng lahat at nandoon ang aking focus ayon kay Mitchell. Walang duda na kailangan ng Cleveland Cavaliers na magiging elite sa susunod na season kung gusto nga nilang makumbinsi na manatili itong si Mitchell sa mahabang panahon sa franchise. Ang kanyang kontrata mula ngayon ay magtatapos sa 2025 kasama ang player option para sa 2025 to 26 season. Siya ay potensyal na pwedeng iwanan ang team na ito sa 2025 at makakuha ng big payday mula sa ibang kupunan. Nitong past season, kasama ang Cleveland Cavaliers, itong si Mitchell ay nakakapag-average ng 28.3 points, 4.3 rebounds at 4.4 assists per game. Kailangan nitong maglaro bilang isang superstar level para sa team nang sa gayon malayo ang kanilang maaabot sa playoff sa susunod na season. Sa ngayon, titignan na lamang kung ano nga ba ang magiging resulta sa pivotal season nitong ni Mitchell at ng Cleveland Cavaliers. Ito ay patas sabihin na itong si Donovan Mitchell ay ang isa sa premier shooting guard sa liga ngayon. Gayon pa man, kahit nasa pagiging All-NBA player na tulad nito, gayon pa rin merong mga areas na dapat nitong i-improve. Dalawang natatanging bagay na dapat i-improve nitong ni Mitchell ay ang kanyang playmaking at ang kanyang depensa. Ang pagiging magaling na maidala ang teammates sa kanilang pinakamahusay at makabantay mula sa mga opposing players ay ang magpa-elevate dito sa kanya na tutungo ito sa tuktok kasama ang kupunan. Ang lahat ngayon sa Cleveland ay umaasa na makikita nila ang mahusay na taon nitong ni Donovan Mitchell kasama ang Cleveland Cavaliers. Ang franchise ay naging malinaw nga ngayon na tinanaw itong isa sa kanilang franchise players at itong si Mitchell ay natitiyak naman na merong tamang talento para makagawa ng malalaking bagay kasama ang team. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, ang pangalan nitong ni Klay Thompson ay dating nakikilala na sa laro bilang NBA All-Star level. Ang prestihiyosong mapili sa 5 magkasunod na taon mula noong 2015 hanggang 2019 bago pa man niya nakuha ang back-to-back season-ending injuries. Sa Warriors Media Day, nagsalita itong si Thompson patungkol sa kung ano nga ba ang magiging kahulugan sa kanya ang muling pagbabalik sa All-Star Game level at sa unang pagkakataon mula pa man noong 2019 na para kay Klay, ito ay magiging kahanga-hanga. Ito ang goal ko ngayon at para sa akin, ito ay maaabot. Ito ay tanging labis lamang na magtrabaho at kung papaano ako magiging handa sa opening night.
Hindi nga raw nito gustong magsinungaling sa lahat dahil ito nga raw ang kanyang layunin ngayon. Palaging isang karangalan ang maglaro sa All-Star Game. Ikaw ay masasanay at kapag hindi ka napabilang saglit, parang mararamdaman mo na ikaw ay napag-iwanan na. Lalong-lalo na ngayon, nasa Indianapolis ito gagawin, kaya gusto kong lumahok ayon kay Klay Thompson. Bilang isa sa mga pinaka-prolific shooter na nakita sa NBA, itong si Thompson ay laging banta na ilagay ang solidong sapat na resume para sa All-Star nod. Sa katunayan, pinangunahan nga niya ang NBA na mayroong 301 na nagawang 3-pointers noong nakaraang season at lumitaw pa rin ngayon na mukhang nasa mas matalas na mentality mula sa 2 taong pagkawala. Sa huling pagkakataong hinirang itong si Klay Thompson bilang isang All-Star, nakakapag-average ito ng 21.5 points sa kanyang 47% mula sa field na mayroong 40% mula sa labas ng arc at 81% naman mula sa free throw noong 2022 to 23 season. Ang kanyang scoring average ay ang nangunguna sa figure na iyon noong 2019 na mayroong 21.9 points sa bawat laro. Ito ay nagpapahiwatig lamang na ang kanyang produksyon ay hindi pa rin maitatanggi bago pa man ito papasok sa edad na 33 years old sa paparating na season. Habang target ngayon ng Warriors ang kanilang ikalimang kampyonato gamit ang kanilang kasalukuyang core, si Klay naman mga kaibigan ay matatag ring gustong maabot ang kanyang pang-7 All-Star selection. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, itong si Rudy Gay ay mataas na nirerespeto bilang NBA veteran. Sa katunayan, ito rin kung paano siya tinrato noong huling season kasama ang Utah Jazz. Ngunit para kay Rudy Gay, itong araw ay nakakainis. Sinabi niya ito sa NBC Sports Bay Area. Kaugnay nito, sinusubukan ni Gay na buhayin ang kanyang karera sa Warriors upang ilagay ang isang mas mahusay na punto sa ngayon. Siya ay hanap ang pagkakataon upang ipakita na siya ay maaaring maging higit pa sa pagiging veteran presence, gaya na lamang sa kanyang naging role kasama ang rebuilding Utah Jazz. Si Gay, nahanap ang kanyang ika-18th NBA season, ay gustong bumalik sa court at muli maging isang basketball player. Ngunit alam niyang walang garantisado sa lahat, walang kasiguraduhan sa lugar sa roster, sa rotation, at walang kasiguraduhan sa isang taong kontrata na kanyang pinirmahan noong nakaraang linggo. Na ayon pa nga kay Rudy Gay, kailangan niyang ipakita na karapat dapat ito sa rotation at ako ay ayos na ayos sa role na ito. Pero kasabay na rin dito na matagal na niyang inalis ang kanyang ego. Siya ay 37 years old na araw ngayon at sinusubukan lamang na manalo ng championship. Gayon pa rin, susundin pa rin niya ang ipapagawa ng coach. Ang kaalaman at laki ni Rudy Gay na mayroong sukat na 6'9", 250 pounds ay ang dahilan mga kaibigan kaya naakit ang Warriors dito sa kanya. Isang malaking pakpak, isang malaking wing sa maagang bahagi sa kanyang karir na wala man ang iilang elite athleticism nitong ni Gay pagkatapos nga nitong sumailalim sa isang operasyon upang ayusin ang kanyang ruptured left Achilles noong January 2017. Siya ay bumalik sa aksyon makalipas ang 9 na buwan, ngunit mula noon ginamit na siya bilang isang power forward. Ngayon, ayon kay Steve Kerr, itong si Rudy Gay nga raw ay naging great, siya ay naging mahusay at ang kanyang pangangatawan ay nasa kondisyon. Siya ay isang professional at nasa paligid na ng liga sa mahabang panahon. Kaya naiintindihan nga raw niya ang lahat kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng floor. Itong si Steve Kerr ay sinabing siya nga raw ay napakatalentado at napaka-skilled na manlalaro. Na para kay Kerr, masaya nga raw itong napabilang ito sa training camp. Ngayon, titignan na lamang kung paano nga ba maglalaro ang lahat sa susunod na iilang linggo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Karapat dapat kaya itong si Rudy Gay sa rotation para sa Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.